Tulad ng kalapati, hindi tayo makakalipad at magiging malaya kung may nakataling sinulid sa ating mga paa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay-sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng Ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay forgive. Mga kapatid, bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, muli ko po kayong inaanyayahan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo na maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Maraming salamat po sa strong followers na 50,000 ng Word of the Day. Pagpalain po kayo at sana sama-sama po tayo sa pagmimisyon. Please invite your friends, share the videos para malayo at marami ang marating ng Word of the Day. Mga kapatid, ikaw ba'y nagpapatawad? Kailan ka huling nagpatawad? Ngayon ba, habang nakikinig ka ng mensaheng ito, meron bang galit sa puso mo? Meron ka bang kaaway? Meron ka pa bang taong hindi napapatawad magpahanggang ngayon? Ilang taon na? 10 years na ba? 5 years? O baka naman napakahabang panahon na magpahanggang ngayon, hindi mo pa napapatawad? Sabi nga, forgiveness is setting a prisoner free. And that prisoner is me. Alam niyo po, kapag hindi tayo nagpapatawad, tayo ay parang bilanggo. Bilanggo sa ating nakaraan, bilanggo sa ating mga galit at sama ng loob. Hindi tayo malaya. Kaya kapag tayo ay nakabilanggo,
hindi tayo makapagmamahal. Why? Because love is only love in the context of freedom. Kaya nga, mapapansin po ninyo, even yung pagmamahal ninyo sa iba, sa kaibigan, sa pamilya, kapag mayroon kang mga bagay na hindi pa napapatawad sa buhay mo, sa puso mo, affected yung mga present relationships mo. Especially kung may mga hurts, may mga pains na minsan ay natitrigger, minsan ay natatouch, agad tayo nagre-react, agad bumabalik yung mga negative or mga hurting memories na meron tayo. Kasi hindi pa tayo nagpapatawad. We cannot love if it is not in the context of freedom. Kaya nga napakahalaga nitong paanyayang ito ng ating Panginoon ngayong araw na ito, at yan ay tungkol sa pagpapatawad. Kahapon, ang ating reflection is about correction, ang pagtutuwid sa pagkakamali. Ngayon, dinadala tayo sa mas malalim na hamon bilang mga Kristiyano, bilang tao, and that is forgiveness. Naalala ko, nung ako'y nag-aaral ng high school, sinasabi lagi sa amin ng isang teacher that to err is human, but to forgive is divine. Yung magkamali tayo, it's part of being a human person. Wala namang perpektong tao. Lahat tayo may kapintasan, lahat tayo may kahinaan, lahat tayo nagkakamali. Pero napakahalaga that we also learn how to forgive. Magpatawad. Because ang pagpapatawad ay katangian ng Diyos ng pag-ibig, Diyos ng habag, Diyos ng awa. Kaya nga tayo bilang mga nilikha ng Diyos sa Kanyang wangis ay kinakailangan ding maging mahabagin, mapagmahal, and that means mapagpatawad. Dito sa ating gospel, ito yung tanong, paano ba? Ilang beses ba tayo magpapatawad? Ang tanong, ikaw sa sarili mo, ilang beses ka bang nagkakamali? Ilang beses ka rin bang humihingi ng tawad? Yung mga taong hindi marunong kumilala sa sariling pagkakamali, ang mga taong hindi marunong humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali, ito rin madalas yung mga taong hirap magpatawad. Ito rin yung madalas na mga taong nagbibilang ng pagkakamali ng iba. Dahil kung tayo mismo, if we are aware kung ilang beses tayong nagkakasala every day, kung ilang beses tayong nagkakamali araw-araw, at kung ilang beses din tayong humihingi ng tawad araw-araw, if we have that awareness, especially kung alam mo rin kung ilang beses kang pinapatawad ng Diyos at minamahal ng Diyos every day sa kabila ng lahat, then you will also be like God, na magiging mapagpatawad sa kapwa kahit ilang beses silang nagkakamali sa atin. If God is a forgiving God, then we also must be forgiving persons. Dito nga sa ating gospel, di ba? It's very clear, ina-explain sa pamamagitan ng isang parable ng ating Panginoon na kung paano tayo pinapatawad ng Diyos. Sana tayo rin maging mapagpatawad sa kapwa. The problem is, if your understanding of God is wrong, na ang Diyos mapagparusa, ang Diyos nagbibilang ng mali, eh talagang mali rin yung ating pamumuhay. Kaya nga itinutuwid yung maling mga pangunawa natin tungkol sa Diyos. Because God is a forgiving Father. Ipinadala si Jesus para ibalik tayo sa Ama, para tayo ay magtamo ng Kanyang kapatawaran, tubusin sa ating mga kasalanan, and that is an expression of His love and mercy. Dito sa kwento sa gospel, pinatawad ng napakaraming utang, samantalang yung kapwa niya na may utang sa kanyang katiting, maliit lang, hindi man niya napatawad. Alam niyo, mga kapatid, ganito yung mangyayari sa atin. We cannot ascend in God. Hindi tayo pwedeng makarating sa Diyos, makarating sa langit, kung hindi tayo marunong magpatawad. Tulad ng kalapati. Kapag ang kalapati ay may tali kahit na sinliit ng sinulid sa kanyang isang paa, hindi yan makakalipad, walang mararating, hindi makalalayo. Kahit yung sinulid na yon
Napakaliit, kaya niyang hadlangan ang isang kalapati na makalipad. Mga kapatid, yung sinulid na yon, ito yung mga hindi natin pagpapatawad. Ito yung mga sama ng loob at galit natin. Kaya nga napakahalaga na kahit gaano kaliit na sama ng loob, kahit gaano kaliit na galit sa puso, alisin natin. Hahadlangan tayo nito na makalipad patungo sa Diyos, na magmahal, na maging masaya. Kaya nga it's a choice. Gusto mo bang ganyan ka na lang habang buhay? May daladalang sama ng loob at galit sa puso mo? It's your choice. Don't make your life bitter by keeping grudges, anger sa iyong puso. Magpatawad. Huwag maging madamot, sapagkat ang Diyos hindi madamot sa pagpapatawad sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na magpatawad ng totoo upang kami maging malaya, upang kami makapagmahal, at upang kami ay tunay na maging masaya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.